pong malaman muna ang mga role ninyo dito sa pelikula. Isa akong retiring police, no? Gustong pagkatapos mag-retire, manahimik kasama ang tahimik na pamumuhay. Pero meron akong anak na nagsisimula rin dun sa career na kinuha ko. So yung anak ko naman, very young and aggressive. So basically, ganun yung tinatahak namin. We come from the same service, mga police kami. So alam mo, pag police, marami kang dinadaanan. The good, the bad, the beautiful, and the not, no? So ganun yung buhay namin. Ako po, I play the role of Jules Morales. Kagaya ni Sarge, pumasok din po sa linya ng trabaho na yan. Pero unlike Sarge na jaded na, medyo pessimistic na about the system, about yung mga kaganapan dun sa lugar nila, si Jules, idealist pa. Optimistic pa siya about the country, about the system. And tingin niya, mababago niya ang mundo. Parang gano'n. Ako po si Sally. Actually, before ko magsalita, niremind po ni Angela yung name ko. I forgot. Anyway, ako po si Sally. Asawa po ako ni Kuya Mon Confiado dito. Yun. Sa buhay mag-asawa, diba? May point na dumadating tayo na, eto ba talaga to? Si Sally dito, gusto niyang lumaya. Yun. Hindi natin alam kung saan, pero gusto niyang lumaya dito. Yun yung role ko po. Hello po, magandang gabi. Maraming salamat sa question. Ako po si Mia dito. Bunsong kapatid po nila, Tito Mon. Tito Mon. Si Tito Mon and then si Kuya Makoy. Kuya Mon at si Kuya Makoy. Which is Donald and... What's his name? Si Kuya Makoy. Kaloy. Yes. Ayan, as bunso, ayan, very... walang pake. And I love money here. Sobrang, gustong-gusto ko yung pera. And, hi Nanay Aster. And, kiniklaim namin, or amin, ang salvage land dito. Hello po. Magandang gabi po. Ako si Mon Confiado at ako po'y gumaganap ng Donald. Sabi nga ni Cindy, asawa niya dito sa pelikula na magbibigay ng problema sa mag-amang pulis na to. At dun po iikot ang istorya. Okay, lead but mean ang cast natin dito sa pelikula. Pero Sir Goma, parang tama ba? Ito yung first movie in 7 years? Tama ba? My last movie was, if I'm not mistaken, 3 Words to Forever. Kami ni Sharon, we shot our movie in Ormoc City. Mayor pa ako na. No? Naging matagal. Kasi number one, pumasok ako ng politika, naging busy. Pero hindi ko naman iniwanan yung movie dahil maraming dumating na script. Tapos binabasa ko naman. And sa dami na script, ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko, yung Salvage Land. Okay. No? Ever since nung nag-artista pa ako talagang heavy sa pelikula, I'm a script-based actor. Ibig sabihin, binabasa ko na mabuti yung storya. Pag maganda, ginagawa ko. And based doon sa trailer, nakita ko, wala kang pakialam sa looks, Like, ganun talaga. Yung parang pawis na pawis ka, mainit talaga yung area. So, as an actor, you really have to absorb that. Then, gamitin mo dun sa role mo. Sukat na sukat yung location namin dun sa character na binigay sa amin sa story ni Direk Lino. Last question kay Direk Lino. Direk, saan nang hugot itong Salvage Land? Paano ito nabuo? Isa itong likha, kwento ni Direk Shugo Braico, na sa likod. He's also one of our producers, and si JC Pakala, isang magaling na manunulat. Yung konsepto lang talaga ng may dalawang bagay, yung kayamanan tsaka krimen. Pag umarap sa'yo yung kayamanan tsaka krimen, talagang yung moralidad mo o yung konsensya mo masusukat. No? Pag nandyan yung pera, dyan mo makikita yung sukat. Pag may pinagtatakpan kang krimen, dyan rin makikita. So, yung ginawang kwento nila Direk Shugo, kung mapapansin nyo, magkakapatid po to. Wala lang si Makoy De Leon, also a brilliant actor. Tatlo silang magkakapatid. Sila ho yung mga
kriminal. Tapos dalawang mag-ama na pulis. Tapos si Cindy, asawa. So isang pamilya to na tinetest yung kanilang konsensya, tinetest yung kanilang moralidad, tinetest yung kanilang mga desisyon. So ako, yun yung rason kung bakit ko hiningi na i-direct yung pelikula. Napaka-interesting sa akin nung makapanood kang pelikula na gusto mong i-debate, gusto mong itanong kung tama ba yung mga desisyon ng mga taong to. Tingin ko yun yung isang beautiful about watching movies. You're able to ask those questions. And also, sorry, pasalamatan ko rin of course at happy birthday kay Boss Vic. So, bukod sa opportunity to work with Richard Gomez, the opportunity to work again with Boss Vic and with Viva Films to allow us filmmakers to be able to tell these stories. We have to pay tribute to our partners, our co-producers, Viva Films. So maraming salamat po. Thank you, Direk, and congratulations. Okay, thank you so much for breaking the ice. Maraming salamat po, Sir Robert. Now, our next set of questions will come from Nikki Wang from Manila Standard. First of all, congratulations to the entire cast and of course our director. Follow up lang kay Sir Richard. Sabi niyo po kayo ay isang script-based actor. So you wanted to know what's with the script of Salvage the Land that made you really say yes to this project? Very realistic yun, yung story. At saka, coming from being a mayor, just like Direk Dino, nag-mayor din dati, alam mo kagad yung takbo ng organization. Alam mo yung trabaho na ginagawa ng isang polis. May feel mo talaga yung there are things na kailangan gawin ng isang polis. So, nung binigay sa akin yung character na Sarge, sakay ko kagad yung ugali na yung gusto niyang gawin. And then, tamang-tama, being a mayor, meron din kami mga sarili na mga polis na magre-retire na. So, alam ko yung nararamdaman nila, bakit gusto na nila mag-retire from the service. At meron din silang iba, yung iba ng mga polis namin, meron din silang anak na katulad ni Elijah na nagsisimula rin na agresibo. Yung gagawin ko lahat kasi ito yung sinabi ng batas eh. Ito yung kaya kong baguhin sistema na napakahirap. No? So, in short, nakarelate kagad ako dun sa story. It's very, very, very realistic. And then, nung present ni Direk Lino, yung mga kasama namin sa cast, sabi ko, gagaling naman ng mga artista na to. And as a matter of fact, I was saying kanina na kinakabahan ako ng first 2 days ko. Because ang tagal kong nagpahinga sa paggawa ng pelikula, ang number one na nahirapan ako ay mag-memorize ng linya. Siyempre, haba ng linya, di ba? Tapos, ang gagaling ng mga kasama ko, tayo na, ang hirap ng linyahan dito. Baka may iwanan tayo dito. It was a challenge again on my side. Ako, na-enjoy ko kasi na-challenge ako ng ganon. And I take it on a positive note na these people, they challenge me as an actor. So, sabi ko, masarap ka trabaho. Galing ni Elijah. Simon, talagang napakagaling galing ni Tito Mon. Yan, so, yun yung mga reasons na I like it and nag-enjoy akong gawin tong Salvage Land. Thank you po. And next question kay Direk. Direk, is it safe to say, yes, is it safe to say that parang it's a dream cast as well for you to, Dreamcast. I was a student in UP Film nung nakikita ko si Richard Gomez pumapasok sa UP Film. And of course, like ko nga kinakwento na yung Tito Richard nyo. No? When I was, nung isa akong estudyante, mga pelikula niya, no, he was almost my age, pero yung mga pelikula niya yung pinapanood namin. Kong Richard has worked with the most brilliant actors, the most brilliant directors. And baka you remember the time no, na Kong Richard also was known as a brilliant filmmaker. No? Hindi na siya gumagawa ng pelikula, but he studied in New York, he studied in UP. Meron pa akong alam ng mga kwento, alam ni Direk Shugo yan, kasi kinakabahan kami nung nagpipitch kami.
Kasi lahat raw ng director na katrabaho si Direk Richard, kinakabahan din. Kasi alam niya yung lente, alam niya yung ilaw, alam niya ang blocking. But it was such a privilege talaga. No? Pasensya sa ibang actors. No? I loved working with everyone. But really, it was such a thrill and a dream come true to work with Richard Gomez. Kilala siya bilang politiko, atleta, vlogger, asawa. Pero people forget, or maybe we've forgotten sometimes, Richard Gomez, the artist, the actor. At kung makikita nyo kanina sa lente, kita nyo sa the first second na makita nyo sa lente si Kong Richard. Talaga Richard Gomez is meant for cinema. At ang sarap niyang panoorin. So I hope you all go to the movies to watch. Thank you and good luck to the show. Thank you.